napagkwentuhan namin yung about sa mga umuwi ng Philippines at doon na for good. Naisip namin, kami kaya, may balak ba kaming umuwi? Uuwi kami for sure. Reality naman talaga yun na tayo ay unfortunately part ng third world country, di ba? 3575 97th Street Northwest, Edmonton. Ayan. So, ito ang collection center, pick-up center ng iFurniture. Sabi ko nga dun sa vlog ko earlier nung nagbe-bake ako, diba? Today is gonna be a busy day. So, dumaan tayo ng iFurniture. Bumili na tayo ng table for the office and chair for the office, console table, at shoe cabinet. So, pipick upin lang natin siya. Ganito pala guys, kasi last time, nung kami sa iFurniture, dineliver nila. Pero today, pinick up namin. So, pagpunta namin dito sa pick up center nila, around 5 minutes away, may binigay na ganito sa amin. Pag daw nag-beep na to, pupunta na tayo dun sa side ng pick up para i-pick up na yung mismo mga items natin. After nito guys, punta naman tayo ng IKEA, bibili tayo ng bookshelf. Then, punta tayo ng Premium Outlet kasi meron tayong isusole or i-exchange na item, and at the same time, meron pa tayong mga bibilin. Magaan lang pala. Hi. Medyo napalaban na lang may sasakyan natin. So yun na nga guys, medyo ipit na tayo. Uwi na muna tayo. Bye! Hi vlog. How's your sleep daw? How's your sleep daw? Sabi. Shopping pa po si mama. Matras ka ng konti. Ako ba binibidyo mo? Ikaw. Hi guys! So yun, bili na tayo ng mga pandagdag, pang-uwi. At dahil dyan, makakauwi na tayo. Let's go! Hi guys! So, eto na ngayon ako ulit. Nililitan ba kayo sa mukha ko guys? So, kakain muna tayo. Nandito tayo ngayon sa food court sa My Mall. Hi guys! So, ito ang hirap pala pag bibili ka ng furniture dito sa Canada. Sariling gawa mo talaga siya. Unlike sa Pilipinas, may gagawa nito para sa'yo. Pag diniliver sila ng bahala, di ba? Yeah. Dito hindi. Karaniwan ikaw, kanya-kanyang gawa. So, matututo ka talaga on your own. Ano masasabi mo lang sa mama? Mama. Ayun guys, nandito na tayo sa bahay at tapos na nga kaming mag-assemble ni Kiko. So far, naging okay naman ang mga in-assemble natin. May babalik lang tayong isang gamit sa iFurniture kasi hindi siya masyadong okay, may damage. Anyway, kanina nung pauwi kami galing iFurniture at sa Premium Outlet, nagkwentuhan nga kami ni Kiko at saka ni Ate Christine. Napagkwentuhan namin yung about sa mga umuwi ng Philippines at doon na nagsistay for good. Naisip namin, kami kaya may balak ba kaming umuwi if given the chance. So for now, ang naisip namin ay wala talaga siya sa option. For now, parang hindi namin makita yung sarili namin na doon kami tatanda or doon kami mag-retire or doon kami magstay ng long. Lalo ngayon na may baby kami. So parang in terms of healthcare, in terms of her education, in terms sa environment na kakalakihan niya, we feel na we are already in the right place for vibe and also for ourselves pagtanda namin. Parang okay naman dito. Kasi nakakabisita naman yung family namin, nakakapunta naman yung parents ko, nakapunta naman. Tapos kami, makakauwi rin naman ng Philippines anytime, di ba? So parang yun nga lang. Siyempre, iba-iba tayo ng dahilan kung bakit umuuwi, kung bakit napapagdesisyonan na gano'n. Siguro, may mga sarili silang reason. Pwedeng family nila, baka malaki yung family, hindi lahat madala dito, mas magandang magstay na lang sa Philippines, or baka hindi nila nagustuhan yung culture ng Canada. Hindi ko rin sure kung ano ang pwedeng possible na dahilan nila kung bakit uuwi sila for good. Hindi naman sa dinadown ko yung Pilipinas. Siyempre, mahal ko yung Pilipinas. Saka nandun lahat ng kamag-anak ko. Dami kong family doon. At saka dami kong kaibigan doon. Doon ako lumaki. Iba ang Pilipinas in terms of hospitality, in terms of galaan. At saka masaya talaga. As in, masaya. Iba lang talaga na nandun doon lahat yung pamilya mo. Especially ako, napaka-large ng family namin. Hindi ko dinadawan ng Philippines. Napakaganda ng Pilipinas. Napakaraming nature na pwede mong pasyalan, beaches and all. Para lang talaga sa long term ba? Kasi yung healthcare, imagine mo kung mag-stay kami doon for good.
kailangan namin magbayad for insurance. Tapos, kung dadali namin doon si Vibe, paano si Vibe? Ngayon, hindi pa nag-aaral, okay pa. Pero pag nag-aaral na siya, di magpapaaral pa ako. Mas maraming Filipinos na nagmamigrate sa Canada kaysa Canadians na nagmamigrate sa Pilipinas. Reality naman talaga yun na tayo ay unfortunately part ng third world country, di ba? Tapos guys, ito na nga, napag-usapan namin, what if, by the grace of God, tumama kami ng loto, uuwi ba kami? 40 million, 60 million, tumama kami, uuwi ba kami? Uuwi kami for vacation. Siyempre, ang saya kaya sa Pilipinas, tsaka yung 60 million mo dito, the dollar, pag inuwi mo sa Pinas, magkano yun? Pwede kang pagawa ng rest house, ng resort, kung ano man ang gusto mong pagawa sa Pilipinas. Pero end of the day, I feel na ang home base, for now, ito talaga home base namin, for now ay Canada. Minahal ko na rin talaga si Canada dahil sa mga benefits na kaya niyang ibigay sa aming pamilya, health, education, lahat. Again, we totally respect yung mga decisions at yung mga opinions ng iba na, ay hindi, uuwi ako. Ako tumama ng 40 million, uwi ako agad na yun. Hindi na ako babalik ng Canada. Totoo naman, di ba? Ikaw magkaroon ng 40 million, your whole life, pag uwi mo sa Pilipinas, ay okay ka na, di ba? And thinking about Vibe, okay ako. Paano si Vibe? Paano yung anak ni Vibe? Mga apo ko, okay ba sila doon? Parang ganon. Parang very advanced thinking na kami, okay, paano yung future, di ba? Kaya nga kami lumipat dito for our family's future. Diba? So, ayun lang. Uuwi kami for sure, for vacation, for a few months, pwedeng 1 year, pero yung for good, hindi ko pa nakikita yung sarili namin na uuwi kami. Kayo ba? Ayan, kayo ba? Ano ba ang feel nyo? Yan, uwi na ba kayo sa Pilipinas for good? Curious lang kayo marinig yung side nyo kung bakit. Baka ma-convince nyo din kami na, ay, uwi na talaga kami. Ayan. So anyways, salamat sa pagsama niyo sa amin today, sa pamamalengke, pagbili ng furniture, pagbuo ng furniture, pati sa pagpunta namin sa premium outlet. Ayan. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin. And of course, we'll see you again tomorrow for our next video. Stay tuned! Oy! Subscribe ka naman! Thank you! Guys, nakalimutan ko pero sobra ko talagang na-appreciate si ate kanina na nakita namin sa premium outlet sa Edmonton. Actually, sa Leduc na yun, di ba? Malapit sa airport, sa Edmonton Airport. Hindi ko na-catch yung name niya, pero ate, kung nanonood ka, please mag-comment ka sa baba kasi sobrang na-appreciate ka namin. Nakilala niya kami. Sabi niya na nanonood siya ng videos namin. So, ate, maraming salamat sa iyo at sa family mo. Nice meeting you po.